Korean nonstick grilling pan. Welcome to Jamans TV! Hello mga ka-Jamans! Welcome to my channel. Ngayon ay i-unbox natin ang trending na grilling pan or Korean non-stick grilling pan na nabili ko lang ng 90 pesos. O diba ang bongga? 180 pesos ang nakalagay sa shop. Pero sale sila, kaya napabili ako at eto na nga, dumating na. At first nga ay medyo hesitant akong bumili kasi medyo madaming bad reviews about this. Na kesyo ang nipis, kesyo na deform. Pero nag-try pa din ako since 90 pesos lang naman. At dahil excited akong gamitin, agad ko siyang hinugasan. Pansinin nyo guys, para siyang waterproof, dumudulas lang ang tubig sa pan. At nilagay ko na nga siya sa stove. Low heat lang muna kasi nga nagwo-worry ako dahil manipis siya. So, tinry ko muna ang loaf bread. Bale, 4 na loaf bread yung kasya. Pero sa mga gilid-gilid, pwede pang magsingit. Siguro mga 2 minutes ay na-toast na ng konti yung isang side ng mga loaf bread na ito. Hindi dapat sila iwanan guys na unattended kasi nga manipis lang yung pan. Sobrang madali siyang uminit. Proven na non-stick ito guys, pero naglagay pa rin ako ng margarine para may flavor naman ang aking toast. So, yan na nga guys, ang epekto ng margarine, umusok siya. Actually, no need na maglagay ng oil kasi nga non-stick siya. Sunod naman, hinugasan ko ulit, pero this time, ang lulutuin ko naman ay egg. Susubukan ko mag-fry ng egg dito. So, sandali lang talaga at uminit na siya. Kung nakikita nyo, umuusok na siya. Ilagay ko kagad yung egg dito. Ayun o, kita nyo yung egg white, medyo naluto na kagad paglagay ko pa lang ng egg kasi mainit na siya. At saka nga pala guys, yung egg ay hindi magiging fluffy kasi parang flat lang siya. Pero okay lang naman. Ito talaga walang oil akong ginamit. Ito pala guys, make sure na dapat luto na yung side na yun kasi pag meron pang medyo hilaw at basa-basa pa, yun ang dumidikit sa pan. Pero pwede namang bakbakin, tolerable naman. At saka dahil I prefer na lutong-luto yung egg, gusto ko siyang i-flip over. Yun. Kasi nga wala siyang mantika, hindi ko na siya masabuyan ng mantika. Kaya kailangan ko i-flip over dahil ayoko ng sunny side up. Yan. So, ayan yung nangyari guys. Medyo brownish siya doon sa side na yun. And again dito kasi dahil buo pa yung egg yolk. Yun. Medyo dumikit siya. So, inintay ko lang maluto ng konti para ma-flip over ulit at para maipakita na non-stick siya. Hindi siya nga dumidikit totally. So, ito na guys, ang mga naluto ko. For sure, sa pancake, pwede rin to. Excited na ako. Magbablog din ako pag nakapagluto ako ng pancake dito. Thank you for watching!